Hello mga idol. Sa mga gusto mag-sponsor dyan ng load baka naman, hihihi. Kabanata 1591 ang kakaibang panloob na core. Tinitingnan ng balat sa kanyang braso, nagulat na sinabi ni Chinyu, may lason ba ito? Pinagpag niya ang kanyang braso, at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Ang katawan ni Chinyu ay hindi masisira, ngunit kung makatagpo siya ng gayong makamandag na nilalang, madali siyang mahulog. Sa pagharap sa demonyong halimaw na ito, si Chinyu ay hindi nang ahas na maging kahit katiting na pabaya. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng matinding panloob na chi, na nabasag ang lahat ng bumabagsak na bato sa paligid. Hindi malayo, ang demonyong hayop ay malamig na nakatingin kay Chinyu. Ang dalawang pangil nito ay kumikislap na may malamig na ningning sa dilim. Golden light. Umungol si Chinyu, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng gintong liwanag habang siya ay sumusugod patungo sa demonyong hayop. Umuungol. Ang demonic beast ay umungal ng galit, at isang nakakatakot na sound wave ang agad na lumapit. Ang sound wave na ito ay talagang dumiretso para sa divine sense ni Chinyu, at maging si Chinyu ay hindi maiwasang matigilan. Sinamantala ang sandaling ito ng pagkatulala, ang demonyong hayop ay agad na sumugod patungo kay Chinyu, at ang malalaking pangil nito ay dumiretso sa leeg ni Chinyu. Dang! Dalawang toss na parang talam ng bakal ang mabangis na tumusok patungo sa leeg ni Chinyu, na naglalabas ng tunog na parang bakal na nagbabanggaan. Mga ad ng pop future. Ang mga pangil ng demonyong halimaw ay inalog hanggang sa sila ay nasa sakit, ngunit dalawang puting bitik na lamang ang naiwan sa leeg ni Chinyu. Umuungol. Ang demonyong hayop ay tila nagalit kay Chinyu. Itinaas nito ang ulo at nagpakawala ng galit na dagindong, malakas na hinampas ang malaking palad nito kay Chinyu. Agad na ikinuyong ni Chinyu ang kanyang kamao at hinarap ang napakalaking beast claw. Boom! Sa sandali ng banggaan, ang mga sinag ng liwanag ay tumama sa lahat ng direksyon, na direktang nabasag ang kuweba. Hindi napigilan ni Chinyu na umatras ng ilang hakbang, ngunit ang kuko ng demonic beast ay direktang napasok ni Chinyu, na nagpakita ng isang malagim na puting buto. Mukhang hindi ganoon kalakas ang lakas ng demonic beast. Naisip ni Chinyu sa kanyang puso. Sa kasalukuyang lakas ni Chinyu, hanggat hindi niya nakilala ang sinuman sa reversion void stage, hindi siya natatakot sa sinuman. At ang pinakamakapangyarihang pisikal na lakas ng demonyong hayop ay medyo hindi gaanong mahalaga sa harap ni Chinyu. Sure! Sa sandaling ito, muling naglabas ng dalawang sinag ng liwanag ang mga mata ng demonic beast, dumiretso sa ulo ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali niyang inactivate ang line word formula at bumaril pa atras, iniiwasan ng dalawang sinag ng liwanag. Bukod sa dalawang sinag ng liwanag na nagmumula sa mga mata nito, tila napakahirap para sa akin na saktan, malamig na sabi ni Chinyu. Mula ng labanan ang dalawang makajos na monarko, muling tumaas ang lakas ni Chinyu. Ngayon, kaharap ang demonyong halimaw na ito, tila walang kahirap-hirap. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng naglalagablab na gintong liwanag habang ginagamit niya ang kanyang pisikal na katawan upang pilitin ang demonyong halimaw na pasulong. Ang buhok sa katawan ng demonyong halimaw ay agad na sumambulat na parang makamandag na karayom, na naglalabas ng madilim na ningning. Ang ningning na ito ay may pagkakatulad sa ningning na ibinubugo mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling hinawakan niya ito, nakaramdam si Chinyu ng matinding pag-aapoy. Talagang nakakalason. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang nasugatang braso at sinabi sa mahinang boses. Mukhang kung gusto kong patayin ang halimaw na ito, hindi ako makakalapit dito. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Agad gumalaw ang isip niya at itinaas niya ang dalawang kamay. Isang gintong marka ang direktang nakatutok sa demonyong halimaw. Hindi alam kung ang demonyong hayop na ito ay hindi nakaranas ng isang mahusay na labanan sa loob ng mahabang panahon o ang banal na kahulugan nito ay masyadong mahina. Hindi nito naiwasan ang marka ni Chinyu. Sa halip, ibinuko nito ang dagwang bibig at humarap dito. Boom! Nabasag ni Mark ang katawan nito, agad itong natamba sa lupa, tumutulo ang dugo kung saan-saan. Ito ay isang marka na casual na nabuo ni Chinyu,
ngunit ang kapangyarihan nito ay masasabing walang katapusan. Bawat galaw niya ay tila sumasalamin sa dakilang Tao. Ang koneksyon ng espiritual na kapangyarihan ay nagbigay daan kay Qin Yu na gawin ang gusto niya. Sa isang iglap lang, daan-daang beses nang sumuntok si Qin Yu. Kahit na ang demonyong hayop ay may walang kapantay na pisikal na katawan, itinulak pa rin ito pabalik ni Qin Yu. Puno ng dugo ang katawan nito. Nagpakawala ito ng malungkot at ayaw na itenggal. Nakaramdam ito ng matinding takot sa binata sa harapan nito. Gayunpaman, si Qin Yu ay hindi na isang taong mahabagin. Walang bahid ng habag sa kanyang mga mata. Ang bawat palad ay nakatutok sa mahahalagang punto ng demonyong halimaw. Pintong liwanag ang nagpapaliwanag sa langit at lupa. Si Qin Yu ay parang isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Ang kanyang kamao ay kumikislap ng isang malamig na yelo at nakakasilaw na liwanag, na para bang babasagin ang langit at lupa. Dumagundong ang mga kuweba sa paligid. Hindi alam kung gaano karaming natutulog na demonyong halimaw ang nasa bingit ng paggising. Alam ni Qin Yu na hindi niya may pagpapatuloy ang pakikipaglaban sa sandaling ito. Kabisado niya ang Great Tao at naabot niya ang pinakahuling pagsasanib sa kanyang pisikal na katawan. Habang tumatama ang palad ni Qin Yu, ang mga batas ng langit at lupa ay tila nagsasama sa sandaling ito. Ang palad na iyon ay tila nagmula sa abot tanaw, malawak at makapangyarihan, na para bang wawakasan nito ang lahat ng bagay sa mundo. Nararamdaman ng buong demonyong kuweba ang napakalakas na kaloobang ito. Ang aura na iyon ay naging sanhi ng lahat ng mga demonyong hayop na makaramdam ng pagnanasa na Samamba at Samamba. Ito ang panloob na chi ng demonic beast. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng takot na mga mata ng demonic beast, ang palad na ito ay biglang bumaba. Ang buong lupain ay tila bumagsak ng ilang degree, at 100,000 talampakan ng alikabok ang pumailan lang sa langit, na nakakubli sa paningin ng isang tao. Naramdaman ni Qin Yu ang dakilang Tao sa panahon ng dakilang labanan. Ang espiritual na kapangyarihan ay bumangon mula sa kanyang puso, at ang kapangyarihan nito ay walang hangganan. Unti-unting bumagsak ang alikabok. Sa malaking palm imprint, isang demonyong hayop na parang mabangis na tigre ang nasa bingit ng kamatayan. Ang panloob na chi nito ay naubos na sa sukdulan. Tinapakan ni Qin Yu ang kawalan at dahan-daang lumapag sa harap ng demonyong halimaw. Sa mga mata ng demonic beast, may bakas ng kawalan ng pag-asa at sakit. Humihingal pa ito, parang humihingi ng awa. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Itinaas niya ang kamay at marahang inilagay sa leeg nito. Sa isang, tunog, natapos din ang sakit ng demonic beast. Ito lang ang magagawa ni Qin Yu. Sa pagtingin sa demonyong halimaw na ito na nawala ng buhay, hindi maganda ang pakiramdam ng puso ni Qin Yu. Para sa kapakanan ng katimugang rehiyon, maaari lang kitang isakripisyo, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Iniunat niya ang kamay na parang talim at pinunit ang tiyan ng demonyong halimaw. Mula sa katawan nito, inilabas niya ang inner core. Ito ay isang madilim na berdeng panloob na core. Naglabas ito ng mga alon na may kakaibang aura. Inilagay ito ni Qin Yu sa kanyang ilong at sumangot. Hindi niya napigil ang mapabulalas, itong inner core is actually poisonous. Ang lason sa katawan ng demonic beast ay marahil dahil sa panloob na core na ito. Ang sabi-sabi ay pagkatapos na pinuhin ang panloob na kaibuturan ng demonic beast, ang isang tao ay makakakuha ng isang bahagi ng karaniwang kakayahan. Iniisip ko kung ito ay totoo o mali. Pinaglaruan ni Qin Yu ang panloob na kaibuturan na ito at inisip ang sarili. Hindi niya alam kung anong uri ng epekto ang aidudulot ng pagpino sa panloob na core na ito, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagpapatibay na ang epekto ng panloob na core na ito ay tiyak na malalampasan ang epekto ng isang ordinaryong panloob na core. Hindi nakakagulat na tinanong ako ni Na hanapin ang panloob na core na ito. Mukhang alam na niya na ang inner core na ito ay iba sa ordinaryong inner core, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Hindi na nanatili si Qin Yu. Inalis niya ang panloob na kaibuturan na ito at tumalikod para umalis sa lungga ng demonyo. Pabalik sa Grotto Heaven ng pamilya Ye, dumaan si Qin Yu sa eskinita at mabilis na naglakad papunta kay Yenan. Senior Ye, ibinalik ko ang bagay na gusto mo.
Pinisil ni Chinyu ang kanyang palad at inilabas ang inner core na ito. Nagulat na sabi ni Yenan, pinatay mo talaga ang demonyong halimaw na iyon. Tumango si Chinyu at naiinip na nagtanong, ayon kay Yuning, maaari mo na akong sundan sa hilagang hangganan ngayon, tama ba? Kabanata 1592 lahat isang ay pinatay. Malinaw na hindi inaasahan ni Yenan na talagang ibabalik ni Chinyu ang inner core. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit nakatago sa loob ng sorpresa ay isang hindi masabi na pagtataksil. Nilaro ni Yenan ang inner core at maingat na pinalaki ito, pagkatapos ay sinabi, sayang, hindi ito ang inner core na gusto ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Matagal na niyang nahulaan na sasabihin ni Yenan ito, ngunit nang marinig niyang sinabi niya ito ng malakas, labis pa rin siyang hindi nasisiyahan. Kung gayon, aling inner core ang gusto mo? Pupunta ako at ibabalik ito para sa iyo ngayon. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang galit at sinabi. Casual na kinuha ni Yenan ang inner core at nakangiting sinabi, wala akong paraan para sabihin sa iyo kung aling inner core ito. Anyway, hindi ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura sa kanyang puso. Tuso talaga itong Yenan. Kung ganoon, sasama ka sa akin at tutulungan akong makilala ito, sabi ni Chinyu. Nang marinig iyon, ikinaway ni Yenan ang kanyang kamay at sinabing, hindi mangyayari iyon. May importante pa akong gagawin. Paano ako magkakaroon ng oras para pumunta sa kuweba ng demonyo kasama ka? Sumulyap si Chinyu sa mesa sa harapan niya at nakakunot ang noo niyang sinabi, hindi ka ba umiinom ng tsaa? Ano ang problema? At saka, ang lugar na ito ay hindi malayo sa kuweba ng demonyo. Hindi ko sasayangin ang oras mo. Sino ang nagsabi sa iyo na umiinom ako ng tsaa? Sinusubukan kong intindihin ang daw. Gumuso si Yenan. Anyway, hindi ako sasang-ayon dito maliban kung ibabalik mo ang inner core na gusto ko. Mga ad ng pop future. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Bagamat labis siyang hindi nasisiyahan, kinailangan niyang pumayag dahil may itatanong siya sa kanya. Kaya naman, tumango si Chinyu at sinabing, okay, pagkatapos ay gagawa ako ng isa pang biyahe. Maghintay ka rito. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas ng Grotto Heaven ng pamilya Ye. Sa pagtingin sa likod ni Chinyu, hindi mapigilan ni Yenan na mapangiti. Para mahulog sa parehong trip ng 2 beses, talagang tanga ka, sarkastikong sabi ni Yenan. Pagkatapos, inilabas niya ang inner core at masayang nilero ito. Ito ay talagang isang magandang bagay, isang hindi inaasahang pakinabang. Isang nasa sabik ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yenan. Nilero niya ang inner core na ito at hindi niya ito maibaba. Nang gabing iyon, muling bumalik si Chinyu sa pamilya Ye. Kasabay nito, ang isa pang panloob na core ay lumitaw sa kanyang kamay. Tingnan at tingnan kung ito ba. Ibinigay ni Chinyu ang panloob na core kay Yenan. Kinuha ni Yenan ang inner core at agad na tuwang-tuwa, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Bahagya siyang sumimangot at bumantong hininga, sa kasamaang palad, hindi rin ito. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayam ng kanyang mga kamao at sinabing, sinusubukan mo bang paglaruan ako? Nang marinig ito, agad na hinampis ni Yenan ang mesa at tumayo. Galit niyang sabi, anak, anong sabi mo? Kailan kita nilero? Sabi ni Chinyu na may malamig na mukha, tinanong kita kung aling demonyong halimaw iyon at kung anong uri ng panloob na core iyon. Hindi ka umimik at wala kang alam, at ang inner core na ibinalik ko ay kinuha mo lahat. Kung hindi ako pinaglalaroan nito, ano? Mga ad ng pop future. Sinabi ni Yenan na may malamig na mukha, hehe, bata, nahanap mo ang maling demonyong halimaw, at gusto mo pa rin akong sisihin. Mula nang sabihin mo iyon, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo na mula ngayon, tumaas ang presyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Chinyu sa malamig na boses. Ngumisi si Yenan, kung gusto mong sumama ako sa iyo sa hilagang hangganan, kaya ko. Gusto ko ng 5 inner core. Kasama ang 2 na ibinigay mo sa akin ngayon, kailangan mong bigyan ako ng 3 pa. Masyadong malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at isang halatang hangarin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi natakot si Yenan. Humiga siya sa tomba-tomba at walang pakialam na sinabi, ano?
Gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Huminga ng malalim si Chinyu at pilit na pinigilan ang kanyang galit. Kung pinatay niya si Nan ngayon, baka hindi talaga siya makakaipon ng sapat na tao. Sige, papayag ako, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Chinyu at lumabas muli sa Grotto Heaven ng pamilya Ye. Pagkaalis ni Chinyu, lumabas sa gilid ang mayordomo ni Yenan. Master Ye, kung talagang ibinalik ng Chinyu na ito ang tatlong inner core, ano ang gagawin mo? Nalilitong tanong ng butler. Yenan sneered. Inuulit ang parehong trick, sasabihin ko sa kanya na wala pa rin akong inner core na gusto ko. In short, I have 10,000 ways to brush him off. Sooner or later, I will make him retreat. Pagkatapos, binigay ni Yenan ang inner core sa butler at hiniling sa kanya na itago ang lahat. Umalis si Chinyu sa pagkakataong ito at hindi bumalik sa loob ng 3 buong araw. Dahil dito, halos makalimutan ni Nan si Chinyu. Ang butler sa tabi niya ay medyo na-curiosity na nagsabi, ang Chinyu na ito ay maaaring bumalik ng 1 araw sa bawat oras. Bakit siya pumunta doon sa loob ng 3 araw sa oras na ito? Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI Journey. Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Noon lang naisip ni Nan si Chinyu. Sinabi niya nang walang pakialam, hindi na kailangang sabihin, malamang na namatay siya sa kuweba ng demonyo. Ang lakas ng demonic beast sa demonyong kuweba ay hindi pantay. Hiniling ko sa kanya na pumatay ng 3 demonyong hayop. Napakataas ng posibilidad na mamatay siya doon. Biglang natauhan ang butler. Kaagad niyang binigyan ng thumbs up si Nan at sinabing, Patriarch ay talagang misteryoso at matalino ka. Tuwang-tuwa si Yenan. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya nakuha ang mga kayamanan mula kay Chinyu ng libre, ngunit nakakuha din siya ng ilang inner core. Paanong hindi siya magiging masaya sa puso niya? Gayunpaman, habang nasa sabik si Yenan, isang binata ang pumasok mula sa labas. Punong-puno siya ng dugo at sobrang miserable ang itsura niya. Ang lamig na ibinubugin niya ay kinilig ang mga tao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chinyu. Hindi mapigilan ni Yenan na medyo magulat nang makita niyang bumalik si Chinyu. Pinalaki niya si Chinyu mula ulo hanggang paa, pagkatapos, paimbabaw niyang sinabi, Aya, ano sa tingin mo ang nangyari? Nasugatan ka ba? Aya, kung hindi mo talaga kaya, bumalik ka. Hindi ito madaling gawin. Bakit kailangan mong masaktan ang sarili mo? Sinulyapan ni Chinyu ang dugo sa kanyang katawan at pagkatapos ay sinabi, oh, hindi ito ang dugo ko. Dahil doon, nanginginig ang katawan ni Chinyu. Ang nakakakilabot na tunay na enerhiya ay agad na nagpawi ng dugo sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang hindi napinsalang katawan. Hindi nito maiwasang mapasimangot ng bahagya si Nan. Sinabi niya sa malalim na boses, talagang ibinalik mo ang panloob na kaibuturan. Oo, sagot ni Chinyu. Hindi mapigilan ni Yenan na mapangiti. Mukhang paulit-ulit ko lang ang parehong trick, naisip ni Nan sa kanyang sarili. Upang maiwasan ang paghahanap ng maling demonyong hayop, pinatay ko ang lahat ng natitirang demonyong hayop. Ibinalik ko rin ang lahat ng panloob na core, sabi ni Chinyu. Dahil doon, pinitik niya ang kanyang palad, at lahat ng 5 inner core ay nahulog sa kanyang kamay. Nang makita ang inner core sa kamay ni Chinyu na kumikislap na may iba't ibang kulay, hindi naiwasang mamatla si Nan sa takot. Ikaw, pinatay mo ang lahat ng demonic beast sa demonyong kuweba. Hindi napigilan ni Yenan na lunokan ang kanyang laway. Tumango si Chinyu at sinabing, tama, Senior Ye. Sa pagkakataong ito, dapat mo akong sundan sa hilagang hangganan, tama ba? Kumunat ang noo ni Yenan. Kinuha niya ang panloob na core mula sa kamay ni Chinyu, at pagkatapos ay umikot ang kanyang mga mata sa paligid, nakangiting sinabi niya, Chinyu, ang panloob na core na ito ay talagang hindi masama, ngunit mukhang mali ang pagkakaalala ko. Ang panloob na core na gusto ko ay hindi nagmula sa demonyong kuwebang ito, ngunit mula sa isang silver leopard sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Kaya't kailangan kitang gulo para gumawa ng isa pang paglalakbay. Kabanata 1593 Pagbawi ng Iron Egg. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Chinyu.
Malamig niyang tiningnan si Yenan at sinabing, pinaglalaroan mo ba ako? Gumisi si Yenan at sinabing, paano ako nakikipaglaro sa iyo? Napakalinaw ng mga salita ko. Maaari mong piliin na huwag pumunta, o maaari kang umalis kaagad. Fine. Then return my things to me. Galit na saway ni Chinyu. Gumisi si Yenan, gusto mong bawiin ang mga bagay na napunta sa bulsa ko. Sabihin ko sa iyo, hindi. Ikaw, ay nililigawan si kamatayan. Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng sobrang lamig. Hinulaan din ni Yenan na kailangan ni Chinyu ang kanyang tulong, kaya hindi siya natakot. Gumisi siya at sinabing, bakit, gusto mo ba akong salakayin? Subukan mo, hindi ako natatakot sa iyo. Bukod dito, kung may mangyari sa akin, hindi mo lamang maibabalik ang iyong mga gamit, walang susunod sa iyo sa hilagang hangganan. Sa sandaling ito, halos mabaliw si Chinyu sa galit, ngunit hindi maiwasan ng kanyang isip ang miserableng sitwasyon ng hilagang hangganan at ang maraming magsasaka ng South Province. Kaya naman, muling pinigilan ni Chinyu ang kanyang galit. Huminga siya ng malalim at sinabi, paano ito? Susundan mo muna ako sa hangganan sa hilagang. Pagkatapos ng bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Imposible. Hindi ako aalis hanggat hindi mo na ibabalik ang gusto ko, nakangiting sabi ni Yenan. Ang bastos na ito ay nararapat talagang mamatay. Ibigay mo sa akin ang kanyang katawan at hayaan mo akong patayin siya. Mga ad ng Pop Future. Sa sandaling ito, ang boses ni Iron Egg ay lumitaw sa isip ni Chinyu. Natigilan si Chinyu nang marinig niya ang boses. Tapos, hindi niya maiwasang matuwa. Iron Egg, nagising ka sa tamang oras. Tuwang-tuwang sabi ni Chinyu. Kung may tulong siya sa Iron Egg, bakit kailangan niya itong Bulge Asterisk T Yenan? Phew! I slept so comfort this time. Medyo tamad ang boses ni Iron Egg. Ilang araw na kitang hindi nakikita, bakit naging mas mahiyain ka kaysa kanina? Panunuya na sabi ni Iron Egg. Naiinip na sinabi ni Chinyu, huwag magsalita ng walang kaparerekon, wala kang alam. Hehe, nakita ko ng sarili kong mga mata. Kung nahihirapan lang ako, matagal ko nang nabasag ang ulo niya ng sampal. Mahinang ngumuso si Iron Egg. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, nakakita ako ng isang katawan. Ito ay isang banal na katawan ng Reversion Void Stage. Sai, plano kong ibigay ito sa iyo, ngunit dahil napakasama ng iyong pagganap, mas mabuting kalimutan ko na ito. Kung gayon, bilasan mo at ibigay sa akin ang katawan. Tuwang-tuwang sabi ng Heavenly Blood Rainbow. Natural na hindi pinansin ni Chinyu ang Heavenly Blood Rainbow. Hindi kinaya ni Chinyu na ibigay sa kanya ang katawan na ito. Sa kanyang isip, ang bakal na itlog ay agad na nasa sabik, isang banal na katawan ng Reversion Void Stage. Totoo ba ang sinabi mo? Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Nakangiting sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, agad na nabalisa ang bakal na itlog. Umuungol siya sa kanyang isip, bilis, bigyan mo ako ng katawan. Hindi yun magagawa. Batay sa iyong pagganap, mas mabuting ibigay ko ito sa iba. Tamad na nag-inat si Chinyu. Naging balisa din ang Heavenly Blood Rainbow. Sumigaw siya ng desperadong sa Spatial Magic Artifact, Chinyu, kung handa kang ibigay sa akin ang iyong katawan, papayag ako sa kahit ano. Hindi pinansin ni Chinyu muli ang Heavenly Blood Rainbow. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at tahimik na hinintay ang Iron Egg na humingi ng awa. Mga ad ng Pop Future. Natural na hindi alam ni Yenan ang nangyari. Nang makita niya ang ekspresyon ni Chinyu, hindi niya maiwasang magmukhang kainahinala. Gago ba ang batang ito? Sabi ni Yenan na nakakunot ang noo. Anak, kung talagang ayaw mong pumunta sa Qingyan Forest, umalis ka na. Hindi pinansin ni Chinyu si Yenan. Tahimik pa rin siyang naghihintay ng bakal na itlog. Maya-maya'y tumunog sa kanyang isipan ang agrabyado na boses ng itlog na bakal. Ikaw, nakikiusap ako. Ibigay mo sa akin ang katawan, paano yan? Nagtatampo na sabi ni Iron Egg. Gumuso si Chinyu, ganyan ba ang ugali mo? Kuya, sino ang kapatid mo? You're my F***ing brother, and you are my father. Galit na sabi ni Iron Egg.
TSK? Sok? Parang ang sama ng loob mo. Panipi tuldok. Mali talaga ako kuya. Ikaw na ang tunay kong kapatid simula ngayon. Ibigay mo sa akin ang katawan, please. Manam, mas ganyan. Pero sabihin ko sa'yo, nagtanim na ako ng marka sa katawan ko. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano, maaari kitang sirain anumang oras. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang isip ni Chinyo, at inilabas niya ang bronze coffin mula sa spatial magic artifact. Nang makita ang kabaong na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yenan. Tuwang-tuwang sabi niya, alam kong may babe ka pa rin sa iyo. Pagkasabi noon ay ilalagay na sana niya ang tansong kabaong sa kanyang bag. Ngunit sa sandaling ito, hinawakan ni Chinyu ang kanyang palso. Hindi ito para sa iyo, malamig na sabi ni Chinyu. Umirap si Yenan at sinabing, ano? Ayaw mo na ba ng tulong ko? Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI Journey. Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Gumisi si Chinyu at hindi na mapakali kay Yenan. Dahan-dahan niyang binuksan ang tansong kabaong at inihayag ang banal na katawan sa loob. Nang makita ang katawang ito, hindi maiwasan ang lahat na mabigla. Napaka-perpektong katawan. Ulalas ni Yenan. Ito ba ang banal na katawan, ang banal na katawan ng reversion void stage? Tuwang-tuwang sigaw ng bakal na itlog. Malamig na sinabi ni Chinyo, ilalabas ko ngayon ang iyong primordial spirit. Kung paano makikipag-ugnay sa banal na katawan na ito, nasa iyo iyon. Naiinip na sinabi ng bakal na itlog, bilasan mo, hindi na ako makapaghintay pa. Nang malapit nang maglabas si Chinyu ng bakal na itlog, iniunat ni Yenan ang kanyang kamay upang hawakan muli ang katawan. Banal na katawan. Isang banal na katawan sa reversion void stage. Nagliwanag ang mga mata ni Yenan, na nagpapakita ng matinding kasakiman sa kanyang mga mata. Itinulak ni Chinyu ang kanyang kamay at ninisyan, masarap ang lasa mo. Nag-aalalang sinabi ni Yenan, Chinyu, kung handa kang ibigay sa akin ang banal na katawan na ito, ipapangako ko sa iyo. Paano na? Maibabalik ko sa iyo ang lahat ng kayamanan na kinuha ko noon. Dam, nililigawan ng batang ito si kamatayan. Galit na galit si Iron Egg at umungal. Chinyu, huwag kang makinig sa bastard na ito. Paglabas ko, papatayin ko siya. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yenan at sinabing, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Pagkatapos sabihin iyon, marahas na binuksan ni Chinyu ang kamay ni Nan. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan sa kanyang isipan ang primordial spirit ni Iron Egg. Isang primordial spirit ang biglang sumabog at agad na lumutang sa hangin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na pumasok sa katawan na ito. Sa sandaling ito, ang tahimik na banal na katawan sa kabaong ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga sinag ng liwanag ay namumulaklak sa katawan. Hindi napigilan ni Yenan ang galit na sabihin, ano ang nangyayari? Mayroon bang isa pang primordial na espiritu sa iyong katawan? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yenan at sinabing, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, papatayin kita kaagad. Sa sandaling ito, ang bangkay sa tansong kabaong ay tumigil sa pagyanig. Agad na tumahimik ang lahat. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa tansong kabaong at maingat na sinuri ito. Dam, hindi ka mabibigo, tama. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Kabanata 1594 Itlog na bakal isa, na nakabawi sa kanyang lakas. Si Chinyu at maging si Yenan ay hindi napigil ang lumapit sa tansong kabaong. Sa loob ng kabaong, ang katawan ay hindi gumagalaw, at hindi maramdaman ng isa ang kahit katiting na daloy ng panloob na chi. Hahaha! Chinyu, ipaubaya sa akin ang katawan na ito. Tuwang-tuwang sigaw ng Heavenly Blood Rainbow. Si Yenan, na nasa tabi niya, ay sinabing walang pakialam, paano ito? Sa huli, ang banal na katawan na ito ay sa akin pa rin. Sumimangot si Chinyu, naguguluhan. Sa kakayahan ni Iron Egg, hindi siya dapat nabigo. Hindi kaya may mali sa katawan na ito. Tulad ng lahat ay nasa sabik, ang katawan sa kabaong ay biglang nagmulat ng mga mata.
Dalawang sinag ng liwanag ang bumungad at direktang tumagos sa kisame ng mansyon. Ang biglaang pagbabago ay labis na natakot sa lahat, at lahat sila ay umatras. Hindi nagtagal, umupo ang bakal na itlog mula sa kabaong. Siya ay may napakasamang ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang panloob na chi ay napakalakas. Ibinaba ni Iron Egg ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang katawan at sinabi sa mahinang boses, sa wakas, naka-recover na rin ako. Nabawi ko na rin ang kalayaan ko, hahaha. Ang nakakalokong tawa ay yumanig sa buong silid, at ang mga labi ay patuloy na nahuhulog. Agad na natuwa si Chinyu. Mabilis siyang naglakad sa harap ng bakal na itlog at sinabing, ano ang pakiramdam mo? Very good. Even better than before. Gumisi ang Iron Egg, na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Ang kanyang orihinal na maislan at magandang mukha ay mukhang napakasama sa ilalim ng ngiti ni Iron Egg. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu. Sa tulong ng Iron Egg, hindi niya kinailangang lumapit kay Yenan para sa tulong. Sa makatuwid, tumingin si Chinyu kay Yenan at sinabing, hindi ko kailangan ng tulong mo ngayon. Ibalik mo sa akin ang ibinigay ko sa iyo noon. Gayunpaman, hindi ito pinabayaan ni Nan. Gumisi siya at sinabing, ibalik mo ito sa iyo. Nananaginip ka ba? Gusto mo pa rin ang nasa aking kamay. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, hindi mo ba talaga ito ibabalik sa akin? Talagang hindi. Ikinaway ni Yenan ang kanyang kamay at ginawa ang pinakamasamang desisyon sa kanyang buhay. Sa susunod na segundo, bago pa makapagsalita si Chinyu, biglang nagunat ang bakal na itlog ng dalawang daliri, at may tunog na, puchi, diretso, itong bumaon sa bungo ni Yenan. Nanlaki ang mga mata ni Yenan, na para bang hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Bago pa siya makabalik sa kanyang katinoan, hinugot na ng bakal na itlog ang kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang primordial spirit ni Yenan gamit ang kanyang daliri, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang primordial spirit. Ang katawan ni Yenan ay diretsyong bumagsak, walang natitira na bakas ng buhay. Matagal na kitang gustong patayin, ngunit nagmumakmak ka pa rin sa harap ko, dinilaan ng bakal na itlog ang kanyang mga labi, mukhang lubos na nasisiyahan. This body is really more comfortable than I imagined. As expected of a divine body, madali itong tumagos sa katawan niya, sabi ng bakal na itlog na may masamang tingin. Hindi inaasahan ni Chinyu na bigla ang papatayin ng bakal na itlog si Nan. Hindi niya maiwasang sumimangot. Ayon sa Iron Egg, dati siyang mamamatay tao o baliw. Mga ad ng Pop Future. Ngayong nabawi na niya ang kanyang katawan, medyo nag-alala din si Chinyu. Paano kung nabawi na ng Iron Egg ang kanyang kalikasan? Sinabi niya na may marka sa kanyang katawan upang takutin ang bakal na itlog. Sa kakayahan at karanasan ni Iron Egg, malalaman niya ito sa madaling panahon. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Chinyu. Dahil ang katawan na ito ay ibinigay sa bakal na itlog, hindi na kailangang mag-isip ng labis. Lumingon siya para tingnan ang natigilan na mayordomo at nakasimangot na sinabi, nasaan ang mga kayamanan ni Yenan? Lumunok ang mayordoma at sinabing, para masagot ang mga salita ni Mr. Chin, ang bahagi nito ay nasa kanyang spatial magic artifact at ang bahagi nito ay nasa bodega. Tumingin si Chinyu kay Yenan at nakita ang isang bracelet na nakasabit sa kanyang palso. Ito dapat ang kanyang spatial magic artifact. Inalis ito ni Chinyu at sinubukang gamitin ang kanyang divine sense para kunin ang mga kayamanan sa spatial magic artifact. Sa kasamaang palad, hindi magamit ni Chinyu ang kanyang banal na sentido para suriin ito. Malinaw, ang spatial magic artifact na ito ay nakatali kay Yenan. Tira. Hindi ko mabuksan ang spatial magic artifact. Tumingin si Chinyu sa Iron Egg. Ibinaling ni Iron Egg ang kanyang ulo sa gilid, na para bang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Mukhang ngayon ko lang may tatago ang spatial magic artifact na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan, ang mga nangungunang kayamanan sa mga kamay ni Yenan ay dapat na nakatago sa spatial magic artifact na ito. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa mayordomo at sinabing, dalhin mo ako sa bodega. Oo.
Ang butler ay hindi nang ahas na magsalita pa. Agad niyang dinala si Chinyu at Iron Egg sa bodega. Sa daan, ang bakal na itlog ay nasasanay na sa katawan na ito. Sarap na sarap siya sa katawan na ito. Ang katawan ng Diyos at ang kanyang makapangyarihang primordial na espiritu ay gumawa ng bakal na itlog na puno ng kumpiyansa. Walang sinabi si Chinyu. Hindi niya moari ang iniisip ni Iron Egg, at hindi siya sigurado kung ipagkanulo siya ng bakal na itlog. Dumating silang tatlo sa bodega ni Yenan. Sa sandaling binuksan ang bodega, isang kakaibang halimuyak ang sumalubong sa kanilang mga butas ng ilong. Ang mga dingding ng bodega ay nilagyan ng mga cabinet. Ang mga cabinet na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales, na magagarantiyahan ang likas na katangian ng makalangit na mga materyales at makalupang kayamanan sa pinakadakilang lawak. Sa isang sulyap, ang buong bodega ay nakasisilaw sa lahat. Ang munting bastard na ito ay napakaraming babe. Tinilaan ng Iron Egg ang kanyang mga labi, at may bakas ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pinuksan ni Chinyu at ng bakal na itlog ang mga cabinet na ito. Hindi lamang may mga halamang gamot sa mga cabinet na ito, mayroon ding ilang mahahalagang materyales at hindi kumpletong mahiwagang artifact. Mayroon pang ang mga top-notch cultivation techniques at cultivation holy items. Damn! Itong Yenan ay talagang isang buhay na treasure vault. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Nang hindi nag-iisip, inilagay niya ang mga kayamanang ito sa kanyang spatial magic artifact. Sa kabutihang palad, ang spatial magic artifact ni Chinyu ay lubhang natatangi, at ang carrying capacity nito ay napakalakas. Kahit na hindi mabilang ang mga kayamanan sa bodega na ito, madali pa rin itong nailagay. Kahit na ang bodega ay napakaraming babe. Kung gayon ang spatial magic artifact ni Yenan ay malamang na may mas maraming kayamanan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang bakal na itlog ay biglang tumama gamit ang kanyang palad, na direktang binasag ang mayordomo sa meat paste. Komportable. Ganito pala ang pakiramdam. Lalong naging matako ang mga mata ni Iron Egg. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa bakal na itlog at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo?" "Killing people." "Why?" Iron Egg said with a half smile. "Hindi mo siya kailangang patayin," sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Tumawa ang bakal na itlog at sinabing, "Kailangan ko ba ng dahilan para pumatay ng tao? Gusto kong pumatay ng tao, hindi ba?" Pagkatapos sabihin iyon, inalog-alog ng bakal na itlog ang kanyang braso at sinabing may mahinang ngiti, "Chinyu, sino, ako? Nasabi ko na sa iyo noon pa na libangan ko ang pumatay ng tao. Kaya kung patayin ang sino mang gusto ko." Malamig ang ekspresyon ni Chinyu habang nakatingin sa bakal na itlog ng may kaunting pagbabantay. Ang way Iron Egg ay tumingin kay Chinyu ay kakaiba rin. May malamig na ngiti sa kanyang mukha, at isang malakas na lamig ang lumabas sa kanyang katawan. Nagtama ang kanilang mga mata, at napakalamig ng kapaligiran. Kabanata 1595 Pagtawid sa Death River. Pareho silang nakatitig sa isa't isa. Ang Iron Egg ay may sobrang madilim na ngiti sa kanyang mukha, habang si Chinyu ay medyo mapagbantay. Tahimik niyang inayos ang kanyang panloob na chi sa maximum, na handang kumilos anumang oras. Sa sandaling ito, ang bakal na itlog ay nakaunat sa kanyang likod. Naglakad siya papunta kay Chinyu, ikinawit ang kanyang braso sa leeg ni Chinyu, at nakangiting sinabi, "Paano natin hahatiin ang babe na ito? Half each." Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Pag-uusapan natin ito mamaya. Bakit hindi mo itapon ang iyong primordial spirit sa spatial magic artifact at ikaw mismo ang pumili nito?" Nang marinig ito, agad na nanginig ang bakal na itlog. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon sa natitirang bahagi ng aking buhay." Sa tulong ng Iron Egg, ang paglalakbay sa hilagang hangganan ay natural na magiging mas madali. Sa makatuwid, si Chinyu at ang Iron Egg ay umalis sa Grotto Heaven ng iyong pamilya, na nagbabalak na bumalik upang hanapin si Kuzo at ang iba pa. Sa sandaling ito, sa hilagang hangganan, nakatayo si Xiaohai sa kabilang panig ng Dead River, malamig na nakatingin sa kabilang panig.
Nitong mga nakaraang araw, ang kabilang panig ay napakatahimik. Walang nakarating sa hilagang hangganan. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikang ito, may mga paminsan-minsang alon ng kakaibang paggalaw. Ito ang mga kakaibang paggalaw sa hilagang hangganan. Ang kakaibang galaw na ito ay lalong nagpabagabag kay Xiaohai. Ads by Pop Future. Oras na para umalis, sabi ni Xiaohai sa mahinang boses. Sinabi ng monghe ng Hangxi, kahit na tumawid ka sa ilog ng kamatayan, mayroon ka bang tiwala na talunin ang Panginoon ng hilagang lupain? Ang kapaligiran doon ay tiyak na maglilimite sa iyong lakas. Kahit hindi ko kaya, kailangan kong iantala man lang ang oras para gumaling siya, matatag at determinado ang tono ni Xiaohai. Bahagyang bumantong hininga ang monghe ng Hangxi at nagsabi, kung pupunta ka sa pagkakataong ito, hindi ka na makakabalik. Simula nang gawin ko ang desisyong ito, hindi ko na inisip na bumalik ng buhay. Lumingon si Xiaohai at tumingin sa monghe. Ang maskara sa kanyang mukha ay nagsimulang mahulog sa bawat pulgada, na nagpapakita ng kanyang mukha na may maliwanag na ngiti. Kung mamatay ako, mangyaring gumawa ng lapida para sa akin. Kinuha ni Xiaohai ang fragment ng maskara mula sa lupa at ibinigay ito sa monghe. Pinagdikit ng monghe ng Hangxi ang kanyang mga palad na parabang tahimik niyang pinaalis si Xiaohai. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xiaohai ay naglalabas ng napakalakas na chi energy. Ang enerhiya ng chi na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nakaraang labanan. Kung titingnang mabuti, tila maraming divine dragon ang nakapalibot sa kanyang katawan. Ito ay nabuo mula sa isang napakalakas na panloob na chi. Ang layunin nito ay labanan ang pagguho ng katawan na dulot ng Death River. Sa sumunod na segundo, hindi na nagdalawang isip si Xiaohai. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga paa at humakbang sa Death River. Chila. Sa sandaling hinawakan niya ang Death River, agad na tumaas ang puting usok mula sa paa ni Xiaohai. Ang kanyang mga kamay ay tila kinaagnasan, at ang sakit ay hindi matiis. Ngunit ang nakakagulat ay walang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaohai. Ang kanyang matibay na profile sa gilid ay hindi maaaring makatulong ngunit ilipat ang mga tao. Habang lumulubog ang katawan ni Xiaohai sa Dead River, ang puting gas ay lalong naging halata, tulad ng kumukulong singaw ng tubig. Pinagdikit ni Monk Hangxi ang kanyang mga palad at sinabi sa mahinang boses, kapag umalis ang isang bayani, hindi na siya babalik. Ang hakbang na ito ay tiyak na itatala sa kasaysayan ng Southern Province. Napakataas ng talento ni Xiaohai. Kapantay niya ang sect master ng sekta ng Tianian. Hanggat gusto niya, maaari siyang pumunta sa Central Province para mag-explore. Ngunit sa huli, pinili ni Xiaohai ang ibang landas, isang landas na mas mabuti kahit sa kamatayan. Tuldok-tuldok-tuldok, ang hilagang lupain. Walang tigil ang panginginig ng lupa. Ang tatlong makajos na monarko ay nakatayo sa harap ng malaking bato ng yelo kung saan natutulog ang Panginoon ng hilagang lupa, tahimik na nananalangin para sa Panginoon ng hilagang lupain. Nakapunta na ba kayo sa Tianian sect? Malamig na tanong ni Sima Bei. Meron na tayo, sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Ngumisi si Sima Bei, kaya isang tao ang namatay, tama ba? Hindi nagsalita ang dalawang makajos na monarko, na parabang alam nila na sila ay nasa mali. Nagpatuloy si Sima Bei, hindi ko inaasahan na makakabalik kapag katapos pumunta sa sekta ng Tianian. Ang sect master ng sektang Tianian ay wala talaga sa Cultivation Mountain, sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Ang kanyang lakas ay lampas sa ating imahinasyon. Hinala ko na siya ay nakapasok na sa reversion void stage. Bahagyang napabuntong hininga ang isa pang makajos na monarko. Panipi tuldok-tuldok-tuldok panipi. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Sima Bei habang sinasabi niya, pagkatapos gumaling ang Panginoon, maghihiganti kami para sa kanya at babayaran namin ang iyong katangahan. Habang nagsasalita siya, muling yumanig ang lupa. At walang tigil na nanginginig ang bundok ng yelo sa kanilang harapan ng gumulong pababa ang isang malaking bola ng yelo. Ayon sa bilis na ito, ang Panginoon ay dapat gumaling sa lalong madaling panahon. Sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Hindi bababa sa 2 buwan, haka-haka ni Sima Bei.
Siguro dapat nating pabilisin ang pag-unlad, sabi ng isa pang makadiyos na hari sa malalim na boses. Ang pagbawi ng Panginoon ng hilagang lupain ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Ang pinagmumula ng enerhiyang ito ay ang tunay na chi at espiritual na kapangyarihan sa katawan ng magsasaka. Sa paglipas ng mga taon, ang hilagang lupain ay naglipat ng hindi kilalang dami ng enerhiya sa kanilang Panginoon bago siya nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Ngayon, sa wakas ay oras na para gumaling ang kanilang Panginoon. Sa sandaling ito, ang tunog ng shua ay nagmula sa nyebe na lupa, na parang may dumating. Sabay-sabay na napalingon silang tatlo at tumingin sa hindi kalayuan. May nakita silang taong nakasuot ng itim na damit na naglalakad. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Sima Bei, at medyo malamig ang tono ng pananalita niya. Ito ba ang lugar kung saan ka makakapunta? Nagmamadaling sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, Lord Sima Bei, may nangyari. May tumitawid sa Dead River. Crossing the Dead River. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng tatlong tao nang marinig nila ito. Alam ng lahat na imposibleng tumawid ang Dead River. Bilisan mo at dalhin mo kami doon. Ang tatlong tao ay hindi naglakas loob na mag-isip ng labis at sumugod patungo sa hangganan. Dumating sila sa hangganan at nakita nila ang isang taong lumalangoy sa Dead River. Halos kaagnasan na ang laman ng kanyang katawan, ngunit walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Nagkaroon lamang ng determinasyon. Sino te? Kumunat ang noo nila at tumingin sa taong nasa Dead River. Ngunit nang makita nila ng malinaw ang mukha na ito, nanlamig agad ang kanilang mga likuran. Ang mukha na ito ay masasabing bangungot ng tatlong tao. Dahil naranasan na nila ang takot ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect noon. Iyan, ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Si Sima Bei ang unang nanginag. Ang dalawa pang makadiyos na monarko ay namutla din sa takot. Siya, paano siya tatawid sa Dead River? Baka nandito siya para maghaiganti. Nagalit si Sima Bei at sinabi ko na bawal kang pumunta sa sekta ng Heavenly Cloud, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, tinawag na itong Diyos ng mga salot. Patungo sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, si Sima Bei ay natakot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano ang dapat katakutin? Baka hindi niya matagumpay na makatawid sa Death River. Kahit na siya ay mapalad na tumawid sa Death River, malamang na hindi niya maipakita ang 50% ng kanyang lakas. Isang makadiyos na monarko ang unang nag-react. Tama. Bilang karagdagan sa pagsugpo sa espiritual na kapangyarihan sa hilagang lupain, maaaring hindi man lang niya maipakita ang 30% ng kanyang lakas. Isa pang makadiyos na monarko ang bumalik din sa kanyang katinoan. Sa ganoong kapaligiran, paano kung siya ang Sect Master ng Tianian Sect? Kailangan niyang pagdusuhan ang mga kahihinatnan. Maaari rin nating samantalahin ang pagkakataong ito para maghaiganti. Kabanata 1596. Sa sandaling umalis ang isang bayani, hindi na siya babalik. Ang mga mata ng dalawang makadiyos na monarko ay nagsiwalat ng bakas ng kasamaan, ngunit sa likod ng kasamaang ito ay nagtago ng bakas ng takot. Tungkol naman kay Sima Bei sa tabi nila, hindi siya kasing optimistiko gaya nila. Bagamat naramdaman din niyang tama ang sinabi ng dalawang makadiyos na monarko, hindi pa rin siya sigurado sa kanyang puso. Matagal na siyang natatakot sa Sect Master ng Tianian Sect, at matagal na itong naging psychological shadow. Sa Dead River, si Xiaohai ay nahihirapang tumakbo. Ang puting ulap ay babangon sa bawat hakbang niya. Ang puwersahang pagtawid sa Dead River ay talagang hindi naririnig, sabi ni Sima Bei sa mahinang boses. Tahimik nilang pinagmamasdan si Xiaohai na tumitawid sa Dead River. Maya-maya, dumami na ang nakapaligid sa kanya. Parang nabigla sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang mga pampang ng Dead River ay nabahiran na ng mga lalaking nakasuot ng itim, ngunit hindi pa rin nagpakita ng anumang takot si Xiaohai. Para bang hindi niya alam ang sakit. Sa kabila ng kaagnasan ng kanyang mga buto at laman, walang kirot sa kanyang mukha. Ang prosesong ito ay tumagal ng ilang oras. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtagumpay si Xiaohai sa pagtawid sa Dead River. Tulad ng nahulaan ng makadiyos na monarko, pagkatapos tumawid sa Dead River, ang panloob na chi ni Xiaohai ay naging mas mahina.
Mahigit kalahati na rin ng kanyang laman at dugo ang naagnas. Grabe ang itsura niya. Gayunpaman, ang kanyang determinadong mukha ay nagpakilos pa rin sa mga tao. Mga ad ng Pop Future. Techmaster ng Tiantian Sect, nagkita tayong muli. Sigaw ng isa sa mga makajos na monarko. Huling beses, pinatay mo ang isa sa amin. Sa pagkakataong ito, kailangan kitang bayaran. Malamig na iniwas ni Xiaohai ang kanyang tingin sa kanilang dalawa bago tumawa ng malakas, hindi ako ang Sectmaster ng sektang Tiantian. Hindi ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect. Kung gayon sino ka? Natigilan ang lahat. Hindi ba ang taong nasa harap nila ang pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect? Paano niya napagkakamalan ang mukha na iyon? Ano, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi mo man lang ako nakikilala? Malamig na tanong ni Xiaohai. Nagkatinginan ang lahat at saglit na natigilan. Ikaw, si Xiaohai. Si Mabei ang unang nag-react. Ang lalaking nasa harapan niya, anuman ang hugis ng kanyang katawan, hindi ba't siya si Xiaohai mula sa kabilang ilog ng patay? Ano? Ikaw talaga si Xiaohai. Nanlaki din ang mga mata ng dalawang makajos na monarko. Bakit eksaktong kamukha ni Xiaohai ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect? Ano ang relasyon ng dalawang taong ito? Xiaohai? Bakit pare-pareho kayong lahat? Sigaw ni Sima Bei. Malamig na tiningnan siya ni Xiaohai at sinabing, kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Hindi alintana kung ikaw ay Xiaohai o ang Sectmaster ng Heavenly Cloud Sect, mamamatay ka ngayon kung pupunta ka sa aking hilagang lupain. Malamig na sabi ng isa sa mga makajos na monarko. Sumimangot si Sima Bei at sinabing, bakit ka nagbayad ng napakalaking halaga para tumawid sa Death River? Malamig na sinabi ni Xiaohai, syempre para ito sa kapakanan ng iyong Panginoon sa hilagang lupain. Kung gusto niyang mabuhay muli, kailangan niyang tanungin ako kung sumasang-ayon ako. Naglakas loob ka bang magkaroon ng mga disenyo sa Master? Ilang sandali, ang mga tao ay naging hindi mapakali at ang lahat ay nagliliyab sa galit. Xiaohai, ang lakas ng loob mo. Ang Panginoon ng ating Northern Land ay hindi isang taong mapapatungan mo. How dare you? Mas mabuting lumuhad ka at humingi ng tawad sa guro ngayon. Ang mga magsasaka sa hilagang lupain ay nagsimulang magmura ng malakas, na parang gusto nilang lumunin ng buo ang Xiaohai. Hahaha. Ngunit sa sandaling ito, kumagalpak ng tawa si Xiaohai. Ang kanyang magiting na pagtawa ay yumanig sa buong mundo. Hindi mabilang na mga bundok at ilog ang nabasag sa isang iglap, at ang mga snowflake na nahulog mula sa langit ay nagsimula ring manginig ng marahas. Maraming mga magsasaka ang nagtakip ng kanilang mga tainga, na parang hindi nila matiis ang pagtawa. Kung sino man sa inyo ang hindi kumbinsido, huwag mag-atubiling pumunta. Sigaw ni Xiaohai, niyanig ang langit at lupa na parang dagandong ng dragon. Xiaohai, tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Sa karamihan ng tao, sumigaw ng malakas ang isang lalaking nakasuot ng itim, at pagkatapos ay diretso siyang sumugod kay Xiaohai. Hindi lumingon si Xiaohai. Ikinumpas niya ang kanyang malaking palad, at isang matalim at purong tunay na chi ang agad na tumama. Hindi man lang nahawakan ng cultivator na iyon ang isang sulok ng damit ni Xiaohai bago siya direktang ginawang meat paste. Nakikita ang gayong nakakatakot na pamamaraan, ang lahat ay hindi napigilan ang isang hakbang pabalik. Si Sima Bei at ang iba ay labis ding nabigla sa kanilang mga puso. Kailangang malaman ng isa na si Xiaohai ay tumawid sa Death River, kaya tiyak na masisira ang kanyang lakas. At sa ilalim ng kalangitan ng Northern Land, ang kanyang lakas ay muling mapipigilan. Ngunit kahit na sa ganoong sitwasyon, si Xiaohai ay mayroon pa ring nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban, paanong hindi magugulat ang mga tao. Xiaohai, kung gusto mong isumite, hindi ako nandito para makinig sa iyong kalokohan. Malamig na tiningnan ni Xiaohai ang isang makajos na hari. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Sa pagtapak sa kawalan, agad siyang nagpakita sa harap ng makajos na haring ito. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng makajos na haring iyon. Nagmamadali siyang gumamit ng spell para protektahan ang kanyang katawan. Ang mga agos ng nakakatakot na totoong chi ay pumaligid sa kanyang katawan. Kasabay nito, biglang humampas ang maladragon na palad ni Xiaohai.
Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ng chi ang sumabog, at isang malakas na shockwave ang bumasag ng hindi mabilang na mga iceberg. Napaatras ng ilang hakbang ang makajos na hari, at ang totoong chi na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay matagal nang nabasag. Xiaohai, huwag masyadong mayabang. Si Sima Bei at ang isa pang makajos na hari ay humakbang din. Umungol si Xiaohai, hindi na kailangang magsalita ng napakaraming kalokohan, mamatay. Sa sinabi nito, dumulas ang mga kamay ni Xiaohai, mabilis na nag-evolve ang kanyang Dao technique. Sa isang sandali, ilang gininto ang makajos na dragon ang namuo sa kalangitan. Ito ay isang pamamaraan na binago ni Xiaohai gamit ang espiritual na kapangyarihan. Ang kapangyarihan nito ay walang katapusan. Mamatay para sa akin. Si Xiaohai ay umungal, at ang mga makajos na dragon sa kalangitan ay parang isang patch ng sikat ng araw sa kadiliman ng hilagang lupain, na pumipindot. Nagmamadaling tumugon ang tatlong makajos na mga monarko sa hilagang lupain, ngunit kahit ganoon, nanginginig pa rin ang lupain ng mga lupain sa hilagang bahagi. Ito ay isang napakalaking lugar ng epekto, at lahat ay naapektuhan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga iceberg ang direktang nabasag? Ang hindi mabilang na mga magsasaka sa hilagang lupain ay direktang ginawang meat paste, at ang puting nyebe na lupa ay kinulayan ng maliwanag na pula. Xiaohai, hindi ka ba masyadong lalayo? Angle ng isang makajos na monarko. Pumunta ako ngayon dito para magsimula ng patayan. Lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Dumagundong ng malakas si Xiaohai, at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang bumalot sa buong lugar. Ang buong lugar ay tila hindi kinaya ang matangkad na figure ni Xiaohai. Siya ay nakikipaglaban sa buong hilagang lupain ng mag-isa. Ito ay tiyak na mawawala sa kasaysayan at ipupuri bilang isang bayani ng mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng ilog ng kamatayan, pinagsalikop ni Monk Hangxi ang kanyang mga kamay na parang nananalangin para kay Xiaohai. Ang kanyang mapagmataas na figure ay mananatili magpakailanman sa puso ng monghe na si Hangxi. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, hinahanap ni Chinyu at Iron Egg si Kuzo at ang iba pa. Anong klaseng F***king meat ito? Natuyo pa nga. Bakit hindi pa ako nakakain nito dati? Hindi ba ito ang tiyangang silkworm? Luto talaga. Masarap lang ang bagay na ito kapag prito. Sa daan, kinain ng bakal na itlog ang anumang nakita niya. Siya ay nabuklod ng napakatagal, at siya ay nagkaroon ng walang katulad na pagkauhaw sa mga masasarap na pagkain ng mortal na mundo. Pinayaran siya ni Chinyu habang humihingi ng tawad sa mga may-ari ng stall sa gilid ng kalsada. Ang Iron Egg ay may natural na mamamatay tao na aura. Bagamat nakaramdam ng agrabyado ang mga may-ari, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na guluhin siya. Kabanata 1597 Balita mula sa Hilagang Hangganan. Naglakad silang dalawa sa hindi malamang tagal ng panahon bago sila makarating sa Wind Bamboo Mountain ng Kuzo. Bago pa man sila tumuntong sa Wind Bamboo Mountain, hinihintay na sila ni Kuzo. Hindi naman sa may divine plan siya. Kaya lang naamoy niya ang isang malakas na panloob na chi at layunin ng pagpatay at napagkamalin itong isang kaaway. Kaya naman maaga siyang umalis para maghintay. Nang makita niyang si Chinyu iyon, hindi niya maiwasang bahagyang magulat. Pagkatapos, ang tingin ni Kuzo ay nahulog sa bakal na itlog. Ito ba? Nagtatakang tanong ni Kuzo. Ako ang pinakamakapangyarihang Azure sa mundong ito. Tawagan mo ako. Tawagin mo na lang siyang Iron Egg. Bago natapos ni Iron Egg ang kanyang pagsasalita, naputol siya ni Chinyu. F***CQ. Your name is Iron Egg. Iron Egg ay lumipad sa galit. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanya. Tumingin siya kay Kuzo at sinabing, kaibigan ko siya. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kaibigan, ay may napakalakas na panloob na chi, sabi ni Kuzo sa mahinang boses. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bakal na itlog. Sa di malamang dahilan, naramdaman niyang hindi magandang tao ang bakal na itlog. Hindi maipaliwanag ni Chinyu kay Kuzo, kaya maaari lang niyang baguhin ang paksa.
Pagkatapos, sinabi ni Chinyu kay Kuzo ang tungkol kay Xiaohai. Hindi mapigilan ni Kuzo na magmukhang nagulat pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, kapatid na Xiaohai, palagi siyang gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay, pilit na hinihila ang 2 plato. Sa palagay ko ay walang maglalakas loob na isipin iyon maliban sa kanya. Mga ad ng pop future. Sabi ni Chinyu na may matipid na ngiti, oo, kaya kailangan ko ang tulong mo ngayon. Hindi naman tumanggi si Kuzo at pumayag na lang. Pagkatapos pumayag ni Kuzo, binalak ni Chinyu na dumiretso kay Zuo Jing. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales ay natagpuan lahat ni Zuo Jing. Pagkatapos, nakahanap si Kuzo ng pagkakataon na dalhin si Chinyu sa gilid at sinabi sa malalim na boses, Chinyu, kailangan mong mag-ingat sa iyong kaibigan. Ang kanyang katawan, ay may likas na kasamaan, isang uri ng hindi makontrol na kasamaan. Napatingin si Chinyu sa bakal na itlog sa hindi kalayuan at tumango, alam ko. Huwag kang mag-alala, Senior Kuzo. Napaungol si Kuzo bilang pasasalamat at hindi na nagsalita pa. Kumusta si Juwo kamakailan? Tanong ni Chinyu. Pinigay ni Kuzo ang kanyang mga kamay at sinabing, ganun pa rin. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu at sinabing, mas mabuting isama natin siya sa hilagang lupain sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi ako mapakali. Iyan mismo ang iniisip ko, sabi ni Kuzo. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu ang bakal na itlog. Marunong ka bang magpino ng mga table tasks? Tanong ni Chinyu. Tinulyapan ng iron egg si Chinyu at sinabing, hindi ako marunong gumawa ng manok. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Chinyu. Pagkatapos, si Chinyu at ang bakal na itlog ay sumunod kay Kuzo at naglakad papunta sa Wind Bamboo Mountain. Dumating sila hanggang sa natutulog na silid ng panloob na Chi. Sa oras na ito, ang panloob na Chi ay tulad ng dati, nakahiga sa kama ng walang galaw, at ang kanyang hininga ay napakahina. Sa pagtingin sa kanyang batang mukha, si Chinyu ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nirvana Body. Sa sandaling ito, biglang sumimangot ang bakal na itlog. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin sa bakal na itlog at sinabing, alam mo ba ang tungkol sa Nirvana Body? Kalokohan. Naglakbay ako sa buong mundo, naiisip ko ang mga taong iyon. Okay? Stop bragging. Alam mo ba kung paano basagin ang sumpa ng Nirvana Body? Pinutol ni Chinyu ang bakal na itlog. Sinabi ni Iron Egg sa malalim na boses, nakarinig ako ng isang paraan. Anong paraan? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Umiling ang Iron Egg at sinabing, nakalimutan ko. Ikaw. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayem ng kanyang mga kamao. Gusto niya itong suntukin. Hayaan mo akong isipin ito. Baka maalala ko ito balang araw, sabi ng Iron Egg. Ayaw ni Chinyu na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Iron Egg. Matapos mag-isip ng ilang sandali, inilagay niya ang huling sayaw sa tansong kabaong. Ang kabaong na ito ay napanatili ang katawan ng Diyos na ito ng buo sa loob ng maraming taon. Dapat ay mayroon itong mga natatanging katangian. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang dalhin ang huling sayaw. Pagkatapos dalhin ang huling sayaw, ang grupo ng tatlo ay dumiretso sa tirahan ni Zuo Jing. Ang grupo ng tatlo ay dumiretso sa pamilya Zuo. Nakasakay sa Divine Eagle, lumipad sila ng mataas sa langit. Gaya ng dati, ang mga magsasaka mula sa hilagang lupain ay makikita sa lahat ng dako sa South Province. Para silang tumira dito, maaari silang makita tuwing ilang linggo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating na silang tatlo sa pamilya Zuo. Sa kasamaang palad, wala si Zuo Jing sa bahay. Ipinaalam ng kanyang mga bisita kay Chinyu na si Zuo Jing ay umalis ng ilang araw at hindi pa bumabalik. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na hulaan, dapat ay pumunta si Zuo Jing upang maghanap ng mga materyales para sa akin. Ang pamilya Zuo, ang kanyang ama noon ay isa ring alamat ng isang henerasyon, sabi ni Kuzo sabay buntong hininga. Ngumiti si Chinyu at sinabi, Senior Kuzo, kilala mo ba ang kanyang ama? Umiling si Kuzo at sinabing, hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya narinig.
Mga ad ng Pop Future. Tumango si Chinyu at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Bahagyang pumikit ang Iron Egg. Ang kanyang banal na pakiramdam ay sumasaklaw sa halos kalahati ng pamilya Zuo. Ang pamilyang Zuo na ito ay may napakaraming kayamanan, sabi ng bakal na itlog sa mahinang boses. Nang marinig ito, nagbabala si Chinyu, huwag magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanilang mga kayamanan. Huwag kailanman magnakaw sa kanila. Naririnig mo ba ako? Tinulya pa ni Iron Egg si Chinyu at Nishan, magnakaw. Lagi kong ninanakawan ang mga bagay na gusto ko. Pag nanakaw, duwag na ugali iyon. Hindi napigilan ni Chinyu na ilabas ang kanyang dila. Kung ito ay narinig ng lalaking may bigot, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang nanatili sina Chinyu at Kuzu sa pamilya Zuo. Ang mga panauhin ng pamilya Zuo ay labis na interesado sa kanilang dalawa, at halos araw-araw silang bumibisita. Sa paglipas ng panahon, si Chinyu ay maaaring ituring na mabuti sa kanila. Kung pag-uusapan, medyo bukas palad si Zuo Jing. Pinahintulutan ng malaking pamilyang Zuo ang mga bisitang ito na pumunta at umalis ayon sa gusto nila at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay upang pigilan sila. Kung ito man ay kumakain, umiinom, o nagsasaya, halos ginagarantiyahan ito ng pamilya Zuo. Nagresulta din ito sa pagiging tanyag ni Zuo Jing sa mga nakababatang henerasyon. Napakalawak ng kanyang mga koneksyon at masasabing nakakakuha ng daan-daang tugon ng sabay-sabay. Makalipas ang ilang araw, si Chinyu at ang maraming bisita ay nakaupo sa ilalim ng gazebo gaya ng dati, umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Sa oras na ito, naglakad si Zuo Jing mula sa hindi kalayuan. Young Master Zuo, bumalik ka na. Nang makita si Zuo Jing, sunod-sunod na tumayo ang maraming bisita at magiliw na binati si Zuo Jing. Nakangiti ring tumugon si Zuo Jing. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Chinyu. Mabilis na tumayo si Chinyu at sinundan si Zuo Jing sa gilid. Paano ito? Inihanda mo na ba ang mga materyales? Tanong ni Chinyu. Natahimik sandali si Zuo Jing, at ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Ano ang mali? Nang makita ang ekspresyong ito, agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam si Chinyu. Napabuntong hininga si Zuo Jing at sinabing, sa tingin ko hindi mo na kailangang hanapin ang mga materyales na ito. Nang marinig ito, sumimangot si Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Malamang na sinusubukan ka ng Senior Xiaohai na paalisan ka. Ngayon, ang kanyang mga salita ay nakumpirma na. Walang sinabi si Chinyu, ngunit mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Nakatanggap lang ako ng balita na ang senior na si Xiaohai ay pilit na tumawid sa Dead River at pumunta sa Hilagang Hangganan. Ngayon, ilang araw na siyang nakikipaglaban sa tatlong makajos na monarch ng Hilagang Lupain, sabi ni Zuo Jing sa malalim na boses. Kabanata 1598, ang hindi matatalo na Xiaohai. Natigilan si Chinyu sa kinatatayuan. Makalipas ang kalahating segundo, nagmamadaling hinawakan ni Chinyu ang braso ni Zuo Jing at nag-aalalang sinabi, ano ang sinabi mo? Pumunta si Xiaohai sa Hilaga. Siya, pilit niyang tinawid ang Dead River. Tama. Tumango si Zuo Jing. Maaaring si Senior Xiaohai ang unang tao na puwersahang tumawid sa Dead River. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Hindi niya maintindihan kung bakit balisa si Xiaohai. Sa pag-iisip nito, ipinahayag ni Chinyu ang kanyang pasasalamat kay Zuo Jing. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumawag sa Iron Egg at Kuzu, naghahanda na magtungo sa Hilagang Hangganan. Sasama ako sa iyo, sabi ni Zuo Jing. Sumulyap si Chinyu kay Zuo Jing at tumango. Okay. Sa makatuwid, ipinatawag ni Chinyu ang Divine Eagle. Ang grupo ng apat ay sumakay sa Divine Eagle at dumiretso sa Hilagang Hangganan. Ito ay isang mahabang proseso. Si Chinyu ay labis na nababalisa. Hindi niya alam kung may oras pa ba siyang marating ang Hilagang Hangganan. Hindi rin niya alam kung makakapitan si Xiaohai. Wala ring malinaw na pag-unawa si Chinyu sa lakas ni Xiaohai.
Alam lang niya na si Xiaohai ay napakalakas, ngunit ang mga makajos na monarch na iyon ay hindi rin dapat maliitin. Sa lakas ng nakatatandang Xiaohai, dapat siyang makabalik ng ligtas, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Hindi niya alam kung inaaliw ba niya ang sarili niya o talagang iniisip niya iyon. Gayunpaman, binuhusan ni Kuzu ng malamig na tubig ang bagay sa gilid at sinabing, natural, hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa lakas ni Xiaohai. Ang pilit na pagtawid sa ilog ng kamatayan ay maglalagay ng malaking pasanin sa kanyang katawan. Higit sa lahat, pagkatapos pumunta sa hilagang lupain, ang lakas ni Xiaohai ay masusupol din. Sa ganitong paraan, hindi na masama para kay Xiaohai na makapagpakita ng 30 hanggang 50% ng kanyang lakas. Tumingin si Qin Yu kay Kuzu na may tame time na ekspresyon. May masamang premonition siya sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Kuzu, natatakot ako na hindi naisip ni Xiaohai na babalik siya. Natatakot ako na hindi ko na magagawa ang kanyang pagpili. Hindi umimik si Qin Yu. Hindi niya akalain na gagawa ng ganoong desisyon si Xiaohai. Upang labanan ang buong hilagang lupain ng mag-isa, ang gayong tagumpay ay hindi matagpuan sa buong katimugang lalawigan. Sa daan, maraming tao ang patungo sa hilagang hangganan. Malinaw na kumalat na ang balitang ito, at maraming tao ang nagpaplanong pumunta at panoorin ang labanan. Walang sinabi si Qin Yu. Naka-cross-leg siya sa likod ng banal na agila, inaayos ang kanyang panloob na chi at estado ng pag-iisip. Senior Xiaohai, pakihintay, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Bagamat sinubukan niyang ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip, bakas pa rin sa mukha niya ang pagkabalisa. Ipinatong ni Kuzu ang kanyang kamay sa balikat ni Qin Yu at sinabing, walang silbi para sa iyo na mabalisa. Kahit na pumunta ka, hindi ka gaanong makakatulong. Wala sa amin ang maaaring tumawid sa Dead River. Oo. Siyempre, alam ni Qin Yu. Ngunit kahit alam niya ang ilang bagay, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang puso. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay dumating ang grupo sa hilagang hangganan. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakarating na sa Dead River sa hilagang hangganan. Marami sa mga taong ito ang mga pinuno ng sekta ng iba't ibang malalaking sekta. Tumayo sila sa kabilang side ng Dead River at tumingin sa kabilang side na may solemn na ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Kahit na lahat sila ay egoists, sila ay naantig pa rin sa sandaling ito. Ang buong hilagang hangganan ay nayanig hanggang sa punto ng dagandong. Sa isang sulyap, makikita ang walang talo na poster ni Xiaohai sa kabila ng pakikipaglaban hanggang kamatayan. Siya ay tulad ng isang Diyos ng digmaan, na nakikipaglaban sa maraming magsasaka sa hilagang lupain. Lahat ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, umaasa sila na si Xiaohai ay makakabalik ng buhay ng higit sa sinuman. Si Qin Yu ay tumalon pababa mula sa makajos na agila at mabilis na naglakad patungo sa Dead River. Ginamit niya ang mapanglo na mata ng Diyos at tumingin ng diretso sa kabilang panig ng Dead River. Sa kabilang banda, ang malapad at malakas na katawan ni Xiaohai ay parang isang mataas na bundok, na tila hindi babagsak. Ang mahaba niyang buhok ay lumilipad-lipad sa mabangis na hangin, at ang kanyang mga mayayabang na kamao ay malapit ng basagin ang mundo. Nang makita ni Qin Yu ng malinaw ang mukha ni Xiaohai, hindi niya maiwasang matigilan. Itong mukha. Nanlaki ang mga mata ni Qin Yu. Ang mukha na ito ay malinaw na ang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Tila napansin ng isang tao sa tabi niya ang pagkalito ni Qin Yu at nagpaliwanag, hindi mo ba alam na si Xiaohai at ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay magkapatid sa dugo? Sila ay sa parehong ina. Natigilan si Qin Yu. Si Xiaohai ay talagang kapatid ng sekta ng Tianyin. At kapatid ng iisang ina. Hindi nakakagulat na nakasuot siya ng maskara. Malamang sinusubukan niyang itago ang mukha niya. Si Senior Xiaohai talaga ang ating huwaran, bulalas ng isa. Siguro kung makakabalik na ba ng buhay si Senior Xiaohai sa pagkakataong ito. Mamantong hininga ang isang tao. Hindi umimik si Qin Yu. Sa kanyang malungkot na banal na mga mata, kitang-kita niya si Xiaohai sa kabilang panig ng Dead River.
Ang tatlong makadiyos na monarko ay nagsanib puwersa upang sugpuin si Xiaohai, ngunit ang mga kamao ni Xiaohai ay napuno ng hindi magagapi na layunin ng labanan. Ang bawat suntok ay itinulak sa limitasyon. Maging ang tatlong makadiyos na monarkiya ay tila walang kapangyarihan sa kanilang pag-atres. Xiaohai, napakalakas mo, ngunit hindi ka makakaalis dito ng buhay. Pilit na sigaw ng isang makadiyos na monarko. Hindi umimik si Xiaohai. Ang tanging tumugon sa kanya ay ang kanyang walang kapantay na makapangyarihang kamao. Bawat hakbang niya ay tila sumasalubong sa dakilang daw. Ito ang pagpapakita ng kanyang hangarin sa labanan na sumasabog sa sukdulan. Sa pagharap sa tatlong makadiyos na monarko, si Xiaohai ay hindi nagpakita ng anumang takot. Sa halip, sumabog siya na may napakalakas na layunin ng labanan. Ang kanyang kamao ay tumagos sa kawalan at sumabog, halos basagin ang buong mundo. Kahit na hindi ko magawang yugyugin ang Northern Ruler, papatayin ko pa rin kayong tatlo ngayon. Malamig at makapangyarihan ang boses ni Xiaohai, at ang kanyang aura ay naging dahilan upang hindi mapigilan ng mga tao ang pagsuko. Anong uri ng mga salita ito? Gusto talaga ni Xiaohai na umasa sa sarili niyang lakas para patayin ang tatlong makadiyos na monarko ng hilagang lupain. Kailangang malaman ng isang tao na ang kasalukuyang Xiaohai ay lumaban na ng ilang araw, at nasa ilalim ng pagsupil sa hilagang lupain. Walang nagduda sa kakayahan ni Xiaohai. Sa sandaling ito, naunawaan ng lahat na ang lakas ni Xiaohai ay higit pa sa tatlong kabaliwan at tatlong kakaiba. Kung gusto niyang makipagkompetensya, natatakot siya na walang sino man sa buong katimugang rehiyon ang kanyang makakapareha. Xiaohai, ang iyong lakas ay lampas sa imahinasyon, ngunit ang Northern Lands methods ay talagang hindi isang bagay na maihahambing mo. Galit na umungal ang isang makadiyos na hari. Gayunpaman, walang sinabi si Xiaohai. Ang tanging tumugon sa kanila ay ang kamaong iyon na bumasag sa lahat. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiaohai ay sumabog na may matinding hangarin na pagpatay, na naging sanhi ng napakalamig na hilagang lupain na nakaramdam ng napakalamig na buto. Ang tatlong makadiyos na monarko ay nakaramdam din ng matinding panggigipit. Masyado silang nagsakripisyo sa laban na ito. Hindi alam kung gaano karaming mga magsasaka sa hilagang lupain ang namatay sa mga kamay ni Xiaohai. Ang bawat suntok ni Xiaohai ay may tunog ng dagandong ng dragon. Walang nakakaalam kung anong uri ng Dao technique ito. Gayunpaman, naunawaan ni Qin Yu na ito ang Dao ni Xiaohai. Ang kanyang Dao ay tila ipinanganak para sa dedikasyon. Sa ilalim ng gayong layunin ng labanan, si Xiaohai ay hindi magagapi. Parang walang makakalaban sa kanya. Ang tatlong makadiyos na monarko ay hindi na nang ahas na magpigil pa. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at umungal sa galit. Talagang hiniram nila ang Dao technique ng hilagang lupain. Ang mga ice spike ay tumaas mula sa lupa. Ito ay isang pamamaraan na ibinahagi ng tatlong makadiyos na monarka. 10,000 mga spike ng yelo ang namuo sa kawalan. Kahit sino sa kanila ay madaling mapuksa ang makapangyarihang kaharian. Ilang ice storms ang namuo at dumiretso sa glebela ni Xiaohai. Kabanata 1599 Tiyak na kamatayan. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Xiaohai gaya ng dati. Inabot niya ang kanyang palad, at ang kanyang magaspang at malaking palad ay bumulaga ng malakas. Ang mga ice spike na pinakawalan ng tatlong makadiyos na monarko ay talagang nabasag ng isang hampas ng palad. Nagdulot ito ng lahat na namutla sa takot. Ang mga makadiyos na monarko na kilalang pinakamalakas sa ilalim ng hilagang Panginoon ay nagpakawala ng mga spelling na madaling nabasag ni Xiaohai. Ang ganoong lakas ay sapat na para mayanig ang nakaraan at kasalukuyan. Ang puso ng bawat isa ay nakabitin sa hangin. Pinagpawisan silang lahat para kay Xiaohai. Xiaohai, pipilitin mo ba talaga kami? Isang Diyos na hari ang nagtaas ng ulo at galit na umungol. Para silang napilitang pumasok sa isang desperado na sitwasyon. Sa sarili nilang teritoryo, paulit-ulit silang napilitang umatras ng isang magsasaka mula sa katimugang rehiyon. Kung ganoon, kahit na ubusin natin ang ating essence chi, dapat ka naming patayin ngayon. Malakas na umungal ang isang deity king. Kasunod nito, ang mga butil ng essence na chi ay lumabas mula sa kanyang glabela.
Ang mga essence tree na ito ay sumanib sa mundo ng hilagang lupain, na parang naghahatid sila ng nakakatakot na spell. Ganoon din ang ginawa ng tatlong makajos na monarko. Lahat sila ay naghandog ng kanilang kakanyahan chi. Rumble. Sa isang iglap, nagsimulang manginig ang earth. Sa isang maikling sandali, ang mga figure ay sumabog mula sa lupa. Mga ad ng pop future. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim na baluti, at ang bawat isa sa kanilang mga katawan ay naglalabas ng lubhang nakakatakot na panloob na chi. At wala silang kaunting pagbabago sa ekspresyon. Maliban sa nakakatakot na layunin ng labanan na nagmula sa kanilang mga katawan, wala nang iba pa. Nako, ito ang Northland Gods. May sumigaw sa alarma. Mga Diyos ng Northland. Ano yun? Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang mga Diyos ng Northland ay makapangyarihang mga nilalang na inilibing sa ilalim ng lupa. Bawat isa sa kanila ay naglalaman ng napakalakas na lakas. Ang mga Diyos na ito ay malamang na nagtataglay na ng kapangyarihan ng Reversion Void Stage. Reversion Void Stage. Paano yun posible? Dapat mong malaman na ang alinman sa Reversion Void Stage ay madaling maalis ang isang makapangyarihang figure. Tama, ngunit ang mga Diyos at mga demonyo ng Hilaga ay walang ganap na lakas sa pakikipaglaban, ngunit sila ay lubhang nakakatakot. Nang marinig ni Chinyu ang mga salita ng lahat, hindi maiwasan ni Chinyu na magkaroon ng nakakatakot na ekspresyon. Natural na nararamdaman niya ang nakakatakot na lakas ng mga Diyos at demonyo ng Hilaga, ngunit nang marinig niya ang mga salitang, Reversion Void Stage, hindi niya maiwasang matakot ng husto. Mga Diyos at Diablo ng Hilagang Lupain. Ito ay malinaw na ang bangkay ng immortal na pagpatay ng sekta ng ninuno. Sa sandaling ito, ang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay biglang nagmula sa Spatial Magic Artifact. Nang marinig ito ni Chinyu, nagmamadali siyang nagtanong, ang bangkay ng ninuno ng immortal na pumapatay na sekta. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sinabi ng Heavenly Blood Rainbow, pagkatapos na mamatay ang ninuno ng Immortal Slaying Sect sa labanan, ang kanyang bangkay ay naiwan sa ilalim ng lupa ng sekta. Ang kanyang katawan ay hindi masisira sa loob ng 1,000 taon, at hindi masisira sa loob ng 10,000 taon. Hanggat hiniram niya ang walang kamatayang sekta ng pagpatay sa sekta, siya ay makakalaban sa lihim na pamamaraan ng sekta na ito, magagawa niyang pigilan ang sekta na ito para sa kanyang sarili, maaari niyang ipaglaban ang sekta na ito at magagawa niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nagdurusa sa isang malakas na panlabas na kaaway. Ito ay upang matiyak na ang sekta ay hindi mawawasak sa loob ng 10,000 taon. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Sa madaling salita, ang sumunod na kakaharapin ni Xiaohai ay hindi na ang makajos na monarko ng Hilagang Lupain, kundi ang bangkay ng mga elder ng immortal na pumapatay na sekta. Sa Hilagang Hangganan, solemn na ang ekspresyon ng lahat. Ang kanilang mga puso ay nakabitin sa hangin. Alam ng lahat na ito ay isang mahusay na labanan na hindi nababalik, ngunit umaasa ang lahat na makakabalik si Xiaohai ng ligtas. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Malinaw niyang naalala na noon, minsang pinakilos ng Heavenly Blood Rainbow ang Whitebone Army. Itong Whitebone Army ang nagbigay ng sakit sa ulo ni Chinyu at sa iba pa. Ngayon, ang mga Hilagang Lupain ay gumamit ng pareho, o mas makikinang na mga pamamaraan. Gaano kakilabot ang isang bangkay sa yugto ng Reversion Void? Kahit sino sa kanila ay nagtataglay ng lakas na mahirap labanan. Mga ad ng pop future. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Matapos magmuni-muni, agad siyang naglakad patungo sa Dead River. Dahil makatawid si Xiaohai sa Dead River, naniwala si Chinyu na kaya niya rin. Mabilis siyang naglakad sa gilid ng Dead River at itinaas ang paa para humakbang dito. Chila. Isang sakit na tumatagos sa puso. Ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging sobrang pangit. Ang sakit na ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Halika. Sa sandaling ito, biglang inabot ang bakal na itlog at hinayla pabalik si Chinyu. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, pagod ka na bang mabuhay? Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang guya. Sure enough, naglalagnat na ang balat niya. Kung nanatili siya ng isa pang kalahating segundo, ang kanyang guya ay tuwirang naagnas.
Si Senior Xiaohai ay nagtiis ng ganitong uri ng matinding sakit at tumawid sa ilog ng kamatayan. Halos hindi makapaniwala si Qin Yu. Kailangang malaman ng isa na siya ay isang magulong katawan. Ngunit gayunpaman, hindi niya nakayanan ang ilog na ito ng kamatayan. Maiisip kung gaano kasakit ang dinanas ni Xiaohai. Sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan. Ang malaking labanan ay nagsimula na sa isang iglap. Isa-isa, ang mga bangkay ng reversion void stage ay gumapang palabas mula sa lupa. Iginala nila ang kanilang mabangis na katawan, na para bang gusto nilang basagin ang mundong ito. Bahagyang humihingal ang tatlong makajos na monarko. Umatras sila sa gilid at sinabi sa mahinang boses, hindi ko akalain na ganito pala Katekot ang Xiaohai na ito, talagang ipinaalam niya sa amin ang aming trump card ng maaga. Napakahirap ng kanilang kalagayan. Kung hindi dahil sa hindi na ipakita ni Xiaohai ang kanyang buong lakas, naging mga bangkay na sila. Sa sandaling ito, hindi pa rin nagpakita ng anumang takot si Xiaohai. Tumawa siya ng mayabang at sinabing, paano kung kayo ay mga bangkay ng reversion void stage? Ngayon, papatayin ko kayong lahat. Itinaas niya ang kanyang magaspang na palad, at libu-libong sinag ng liwanag ang namuo sa kanyang palad. Ang kanyang invincible battle intent at Dao technique ay pinagsama sa sandaling ito. Sa sandaling ito, si Xiaohai ang Diyos ng digmaan. Boom! Sa isang hampas ng palad, gumuho ang langit at nabasag ang lupa, halos mabasag ang piraso ng langit at lupa na ito. Ang bangkay ng reversion void stage ay direktang nadurog din, naging isang tumpok ng mga tuyong buto. Napabuntong hininga ang lahat. Gaano Katekot si Xiaohai na kaya niyang durugin ang katawan ng isang mandirigma sa reversion void stage gamit ang isang palad. Isang palad lang. Ulalas ng isang tao sa paligid. Si Xiaohai ay sobrang nakakatakot. Kung siya ang mag-claim na siya ang numero 1, walang maglalakas loob na mag-claim na siya ay number 2. Ito ang lakas ni Xiaohai. Hindi siya natatakot kahit nakaharap ang isang mandirigma sa reversion void stage. Maging ang bakal na itlog ay bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Itong Xiaohai ay medyo kawili-wili, sabi ng bakal na itlog sa mahinang boses. Si Qin Yu ay hindi kasing optimistiko nila. Alam niya na ito ay tila isang hampas ng palad lamang, ngunit sa katunayan, ito ay ang paghahalo ng lahat ng layunin ng labanan ni Xiaohai. Hindi niya alam kung ilang Dao technique ang pinagsama-sama. Kung nabigo ang hampas ng palad, nangangahulugan ito na tiyak na mamamatay si Xiaohai sa labanan dito. Isa-isa, ang mga mandirigma sa reversion void stage ay lumabas sa lupa. Mayroon silang napakalakas na pisikal na katawan at napakaraming bilang nito. Walang nakakaalam kung gaano karaming pisikal na katawan ang inilibing sa ilalim ng lupa. Ang bawat hampas ng palad ni Xiaohai ay nagpapahiwatig ng paghina ng kanyang panloob na chi. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Xiaohai. Senior Xiaohai. Ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao, ang kanyang ekspresyon ay hindi mapapantayang pangit. Nang makita si Xiaohai na nakikipaglaban sa dugo, lahat ay naantig. Tahimik silang nagdasal para kay Xiaohai, umaasa lamang na makakabalik si Xiaohai ng ligtas. Hahaha. Ngayon, kahit na ako, si Xiaohai, ay mamatay sa labanan, kakaladkarin ko kayong lahat pababa kasama ko. Ang bastos ng ngiti ni Xiaohai ay yumanig sa buong mundo. Ang lupa ay nanginginig, at hindi mabilang na mga iceberg sa hilaga ay nadudurog. Itinaas ni Xiaohai ang kanyang ulo at nagpakawala ng galit na galit. Ang lahat ng kanyang chi energy ay sinipsip sa isang iglap, at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang palad sa hangin. Kabanata 1600 ipinanganak upang maging bayani, mamatay upang maging bayani. Ang palad na ito ay tumama patungo sa langit, ang walang katapusang totoong chi ay lumabas mula sa kanyang mga palad. Pagkatapos, 18 tunay na mga dragon ang namuo sa langit, bawat isa sa kanila ay matingkad at parang buhay, na para bang nagmula sila sa isang himala. Itinaas ni Xiaohai ang kanyang ulo at umungol, ang enerhiya ng chi sa kanyang katawan ay sumabog na sa sukdulan, nagsimulang magdugo ang kanyang katawan, na para bang lalaban siya hanggang sa kamatayan. Ang 18 totoong dragon ay lumundag at tumaob sa lupa. Ang mga agos ng ambon ay sumabog at tinakpan ang buong mundo.
Agad na naharang ang paningin ng lahat. Kahit na ang mapanglo na mata ng Diyos ni Chinyu ay hindi nakakakita sa ambon. Anong nangyari? Bakit wala tayong nakikitang malinaw? Ano ang sinusubukang gawin ng Senior Xiaohai? Itataya ba niya ang kanyang buhay para ilayo ang hilagang Diyos na ito? Napakaseryoso ng ekspresyon ni Chinyu. Alam niya ang ibig sabihin ng mga kilos ni Xiaohai. Pinlano niyang gamitin ang kanyang huling bahagi ng buhay upang bigyan ang hilagang lupain ng huling matinding dagok. May mga taong hindi napigil ang umiyak. Lahat ay naantig. Nakatitig sila sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan, ngunit wala silang makita. Ang mga bakas ng dugo ay dumaloy mula sa pampang ng ilog ng kamatayan at sa ilog ng kamatayan. Nagulat ang lahat ng naruroon. Wala silang ideya kung sino ang pinagmula ng dugong ito. Napatingin si Chinyu sa kabilang panig ng Dead River. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Isang napakahusay na henyo ang sumuko sa kanyang kinabukasan at tumawid sa Dead River para lamang bigyan ng matinding dagok ang hilagang lupain. Anong uri ng estado ng pag-iisip ito? Walang makakaisip nito, lalo pat sundan ang kanyang mga yapak. Napatingin ang lahat sa kabilang pampang na parang naghihintay ng balita. Hinihintay nilang bumaba ang hamog. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang ulap. Tila babalot na nito ang buong hilagang lupain. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 3 buong araw. Matapos ang 3 araw na walang kabuluhang paghihintay, lahat ay nagsimulang sumuko. Bagamat walang gustong maniwala, malinaw na alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang labanang ito ay malamang na mauwi sa kapahamakan para kay Xiaohai. Mula ngayon, opisyal na lalabanan ng Green Rock Sect ang hilagang lupain, malamig na sabi ng isang leader ng sekta ng isang sekta. Ibilang mo rin ako, malamig na sabi ng isang dalaga. At ang aking sekta ng paggulong ng kidlat. Ibilang mo ako. Panipi tuldok panipi. Sa isang iglap, halos lahat ng mga sekta sa baybayin ay nagbigay ng mga liham ng hamon sa Northern Lands. Biglang naunawaan ni Chinyu ang kahulugan sa likod ng mga kilos ni Xiaohai at nakaramdam ng higit pang emosyonal. Kakaiba talaga ang Xiaohai na ito. Hindi napigilan ng iron egg na umiling. Upang plantsahin ang itlog, ito ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Imposible lang para sa kanya na ibigay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng iba, lalo na ang kanyang sarili. Ito ang kakanyahan ng mundo ng paglilinang. Kahit sino ay tatapakan ang mga buto ng iba at tatayo sa tuktok. Ngunit kahit sa ganoong kapaligiran, mayroon pa ring mga taong handang sumalungat sa agos at maging kakaibang pag-iral sa mundong ito at sa panahong ito. Si Xiaohai ay ganoong tao. Sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan, ang lahat ay nagsimulang dahan-daang umalis. Wala na silang pag-asa. Ang kabayanihang gawa ni Xiaohai ay nakatatak sa puso ng lahat. Si Chinyu ay nakatayo sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan at hindi umalis ng mahabang panahon. Halo-halo ang nararamdaman niya sa puso niya. Hindi niya alam kung sakit ba o paghanga. Ang aksyon ni Xiaohai ay upang pigilan ang muling pagkabuhay ng Panginoon ng Northern Land. Sa sandaling ito, ang monghe ng Hanshi ay biglang lumitaw sa tabi ni Chinyu. Tumingin si Chinyu sa monghe ng Hanshi at sinabi, dapat ding malaman ni Senior Xiaohai sa kanyang puso na ito ay isang imposibleng bagay, tama ba? Ang simula ng anumang bagay ay batay sa pantasya. Kung hindi ka man lang maglakas loob na isipin ito, hinding-hindi mo ito magagawa, sabi ng monghe ng Hanshi. Para kay Xiaohai, ang kanyang kamatayan ay maaaring gumising sa lahat, at sulit ito. Walang sinabi si Chinyu. Ang kanyang puso ay parang isang mabigat na bato, napakabigat, napakabigat. Ang mga tao sa South Province ay nahulog na sa kamay ng hilagang lupain. Naroon ang matinding nasugatan na si Juwo, at ngayon ay naroon si Xiaohai, na may lakas ng loob na ipakita ang kanyang sarili. Maging ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi naligtas. Dahil dito ay umabot sa rurok ang galit ng South Province. Naging malamig ang pampang ng Dead River. Umihip ang malamig na hangin, at para itong matalas na talim ng bakal, na tumatawa sa mukha at sa puso. Pinagdikit ng monghe ng Hanshi ang kanyang mga palad, tahimik na sumamba, at pagkatapos ay umalis. Dapat din tayong pumunta, sabi ni Kuzo.
Bahagyang bumantong hininga si Chinyu at sinabing, oo, dapat din tayong pumunta. Ang hamog sa kabilang panig ng patay na ilog ay naging mas malapot. Wala nang paggalaw. Walang punto sa patuloy na pananatili. Nais ni Xiaohai na mag-isip ng paraan para mapaalis ka. Malamang na ayaw niyang may mangyari sa iyo. Marahil ay umaasa siya na kaya mong labanan ang dakilang bandila ng hilagang lupain, sinadya o hindi sinasadyang sabi ni Kuzo. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, siguro. Nang sabihin niya ito, nagbago ang tono ni Chinyu, at naging malamig ang tono niya. Huminga siya ng malalim at sinabi, ang hilagang lupain at hindi ako magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Nang umalis si Chinyu at ang iba pa, isang payat na figure ang dumating sa baybayin ng Dead River. Tumingin siya sa kabilang baybayin mula sa malayo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang komplikado. Karapat-dapat bang mamatay ng ganoon lang? Mahina niyang ungol, ngunit may kaunting kirot sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng sekta ng Tianyan na matagal nang nawala. Sinubukan niyang maramdaman ang panloob na chi ni Xiaohai, ngunit napagtanto niya na wala siyang maramdaman. Kailanman ay hindi mo nagustuhan ang kompetisyon mula noong bata ka pa. Gayunpaman, pinili mong umalis ng ganito. Ang pinuno ng sekta ng Tianyan ay mahinang bangulong. Kumuha siya ng isang palayok ng alak at ikinalat ito sa Dead River. Ang mga alon ng makapal na fog ay agad na tumaas mula sa Dead River. Ang isang taong hindi gusto ang kompetisyon ay nakakakuha ng pasensya ng kalahati ng mga tao sa katimugang rehiyon. Marahil ay mas angkop kang maging sect master kaysa sa akin. Pagkasabi nito ay tumawa siya ng mapait at umiling. Speaking of which, sa ugali mo, hindi ka bagay na maging sect master. Contradictory talaga. Ang sect master ng Heavenly Cloud Sect ay nagtaas ng ulo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. Maghihiganti ako para sa iyo, ngunit mangyayari lamang iyon pagkatapos gumaling ang Panginoon ng hilagang rehiyon. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na kumalat ang labanang ito sa buong katimugang lalawigan. Halos lahat ay nakarinig tungkol sa labanang ito. Sa loob ng ilang panahon, kumalat sa buong katimugang lalawigan ang balita na pilit na tinawid ni Xiaohai ang Death River at nag-iisang lumaban sa buong hilagang lupain. Maraming tao ang kusang loob na nagsimulang lumaban sa hilagang lupain, na nagbigay din ng matinding panggigipit sa mga magsasaka sa hilagang lupain. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nasa Wind Bamboo Mountain. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ng Southern Region, sabi ni Kuzo habang bumantong hininga. Tumango si Chinyu at sinabing, wala sa ating mga kamay ang inisyatiba. Depende ito sa mga aksyon ng hilagang lupain. Huwag mo nang isipin ito. Ang hilagang lupain ay tiyak na sasalakayin ang katimugang rehiyon. Maghintay lamang at tingnan, sabi ng bakal na itlog na may panunuya. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, bakit mo nasabi iyan? Malamig na sinabi ng bakal na itlog, ang hilagang hangganan ay ang huling linya ng depensa. Bukod dito, dumanas sila ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Paanong hindi sila makakaisip ng paraan para makabawi dito? Ang tanging paraan para makabawi dito ay ang katimugang rehiyon. Bahagyang tumango si Kuzo at sinabing, ang sinabi ng bakal na itlog ay may katuturan. Nang marinig ito, pinaikit ng bakal na itlog ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, anak, mas mabuting huwag mo akong tawaging itlog na bakal.